Game na ho mga kababayan, umpisahan po natin dito no sa usaping West Philippine Sea mga bossing. Ay naku po may mga ito yung sinasabi natin na mga totoong mga sundalong kanin. Bakit to? Kung dati ho sinabi natin si dating Senador Trillanes ay isang sundalong kanin mga bossing, pero ako naniniwala ako no? Ito yung mga talagang totoong sundalong kanin. Oh, kasi po may mga lumalabas, meron pong mga dating militar na mga officer nagsasalita, no, parang ang gustong sabihin hindi sa atin ang West Philippine Sea. Oh, akalain mo yun mga kababayan, naglingkod sa bayan, ipinagtatanggol ang bayan, at sila din po ang dumidepensa para hindi po manakaw ang ating mga teritoryo, tapos bigla kang makakarinig ng mga ex-military officer na gustong sabihin, hindi sa atin ang West Philippine Sea. Kinang nanay nitong mga to. Ayun, napagsabihan po mga kababayan. Ano sabi dito sa balita na ito? Hindi ganyan ang sundalong Pilipino. Correct, no? Alam niyo mga bossing chief amo, sir, no? Simulan natin doon sa Katipunan. Simulan natin doon sa isang bayani natin na si Andres Bonifacio, mga kababayan. Walang urong-urong 'yon. Ano po? Sulong ng sulong ho 'yon. Pag kinanti mo ang teritoryo ng Pilipinas ay pihado. Meron kang kalalagyan. Meron kang kalalagyan, mga kababayan. Pag sinabi mo na yung teritoryo ng Pilipinas ay hindi atin, naku po, baka itaking ka nun. Di ba, mga kababayan? Kaya lang etong mga ngayon na mga kapwa natin Pilipino, sila pa po ang mismong nagpapamigay ng mga teritoryo natin. Biruin mo mga boss chief amo, sir. Ano po sabi ng UNCLOS? Sa atin yan. Ano po sabi ng UNCLOS? Tayo ang may karapatan dyan. Tapos meron pa din pong mga tao na ipinipilit po na tayo ay walang karapatan sa West Philippine Sea. Kulang na lang magsuot kayo ng bayong. Butasan nyo dito ng dalawa, Piruin mo, kung ano po yung ginawa nung ating mga ninuno, nung ating mga bayani para hindi po masakop ang ating bayan, ay kabaliktaran naman po ang ginagawa nitong mga kababayan natin. Lalong-lalo na diyan sa DDS. Di ba? Sila pa nga minsan sinasabi nila nako, tigilan niyo na yung panaginip nyo sa West Philippine Sea. Hindi sa atin yan. DDS ha? Oo. Manang-mana ho doon sa kanilang tatay. Dahil yung kanilang tatay, mga kababayan, nung eleksyon ang sinigaw, magje-jetski ako. No, sasakay ako ng jetski at pagkatapos ay itatara ko ang bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Nagawa ho ba? Hindi, wala. Pang-propaganda lang. Pang-election lang ho, ika nga niya. Di po ba, nasa na yung jetski? Baka binebenta na ho, mga bossing. Kasi yung may-ari nandoon ng ibang bansa, pansamantala? Hindi, baka forever. It's either pansamantala, yung pansamantala, mga bossing, pwede na nating tawagin pansamantagal. No? Dahil 10 taon, 8 taon hanggang 10 taon ang ilalagak. Kung mapatunayan na walang kasalanan. Pero, kapag ka may kasalanan, forever doon sa oblo. Di ba? Basahin natin yung balita dito ayan, the Armed Forces of the Philippines, AFP, called out retired military official who were allegedly echoing defeatist narrative related to the territorial dispute between the Philippines and China in West Philippine Sea. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for WPS West Philippine Sea, firmly dismissed allegations circulating online that the Philippines is serving as a pawn, in the geopolitical power struggle between United States and China. Hindi, malabo ho mga kababayan. Paano? Nakita nyo naman kung paano tayo inaatake ng China. Nakita nyo naman kung paano tinitiririt kung paano binobomba ng water cannon ng China ang ating mga barko. Tapos sasabihin mo, wala, ginagawang pon lang yan. Ipinapangsangga lang ang Pilipinas ng Estados Unidos. Hindi ho.
China ang nangunguna lagi. Para para i-water cannon tayo, magdadala tayo ng supply sa BRP Sierra Madre, bobombahin tayo ng tubig. Oh. Magdadala tayo ng supply para doon sa mga kapwa natin Pilipino na nakalagak doon sa BRP Sierra Madre, babanggain yung barko natin. Saan ka pa? Ito na nga lang mga mangingisda natin eh. Manguhuli sila ng mga isda, makukuha, malalaki, masasarap. Kukuhanin ng China. Kukuhanin ng Coast Guard ng China, papalitan po ng alak at yosi. Ipagtatanggol pa ng dating Pangulo Duterte, barter daw ho ang tawag doon. Okay, biruin mo yun. Argabyado na yung ating mga mangingisda, siya pa ding pagtatanggol ng ating dating Pangulo. Doon sa mga Coast Guard na nanlamang po sa ating mga kababayan. Huwag kayong magpapapaniwala dito sa mga naratibo ng mga ito, mga kababayan. Karamihan dyan, mga DDS. Ano? Dahil ang gusto nilang ipamukha sa inyo na ang ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos ay gustong isuong sa giyera ang ating bayan. Wala pong katotohanan yan, mga boss. Malabo po yan. Imposible po yan. Dahil kitang-kita na po ng mata sa buong mundo o ng buong mundo kung sino talaga ang nang-aapi at nang bubuli. Ang China. Kaya nga po nandyan Australia, Japan, ano pa? Korea, South Korea, India. Nakasuporta sa atin eh. Pero ang nakakalungkot, mga kababayan, eto pa pong mga kapwa natin Pilipino ang siyang kalaban natin. No? Ilang beses nang inulit na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ilang beses nang ipinakita na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Naglalakihang bansa ang sumusuporta sa atin. No, dahil nga nakikita nila, binubuli tayo ng China. Lalong-lalo na pagdating dyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin nyo, ginagawang pananggalang lang ang Pilipinas ng Estados Unidos laban sa China. Wala akong katotohanan, mga bossing. Sabi pa, ituloy natin, this statement are defeatist and alarmist, Trinidad said Thursday, July 17. They sent a wrong message, especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces who serve under this retired senior officer. Ano ba pangalan nun? Nakita ko ho yun nagsasalita, mga kababayan Nakalimutan ko na lang ang pangalan Sabi pa ni Trinidad, Trinidad said such a statement undermines the Philippine sovereignty, question its ability to assert its right, and suggest surrender or inaction in the face of foreign pressure, particularly China. Naku po, yung mga DDS lang ang ganyan, yung mga duwag, Tingnan nyo ho, mga kababayan, kapag kahuyan, mga nakakakita nung mga kagaya ko ng mga vlogger na naka-stand ho, nakatayo po, nakatindig para sa West Philippines, sasabihin niya mga yan, ay nako, kayo ibabala namin sa kanyon, kayo mauna. Ipinangangalandakan po nila yung mga kaduwagan nila. Kanino pa ho ba magmamana yung mga yan? Syempre, doon sa tatay nila. Duwag, natakot sa China. Kaya po, naging sunod-sunuran lang po sa China. Di ba? Kanino pa ba susunod yung mga yan? Siyempre, doon sa duwag na leader nila. Sasabi-sabi, si Bongbong Marcos, weak leader yan. Eto, tignan mo, pinapakita ang paninindigan ng ating Pangulo. Lalong-lalo na po pagdating sa teritoryo ng ating bansa. Di ba? Walang arte-arte ha. Yung tipo bang sabi ni Roque, eto kasing gobyerno ni Marcos pinapangalandakan na kinukumpuni nila yung BRP Sierra Madre. Ganon kasi dapat. May paninindigan, Yung barko natin, sa atin yan. Saan nakalagak yung barko na yan? Sa teritoryo natin yan. Ano ang dahilan kung bakit tatago-tago kayo dati nung panahon ng dating Pangulong Duterte? Takot kayo sa China. Kaya ganon. Diba? Hindi nyo kayang tumindig para sa mga kapwa natin Pilipino at para sa teritoryo ng Pilipinas. Yun lang ang ibig sabihin noon. Diba? Kaya kung sino man itong
hinayupak na pinagsasabihan dito, naku po, naturingan ka pa namang militar. Urong pala ang yagballs mo. Di ba? Gusto mo puro pagsuko. There are still a few mouthpiece in the Philippines, Filipino mouthpiece, that have been speaking out the discourse or a narrative of the Chinese Communist Party. This is very unbecoming of a Filipino. Si Lopez. Okay na niyan. Hello? Isa pa din niyang gatong para sa China. Di ba? Ano daw? Nag-ano din po, nagwa-water cannon din po ang Pilipinas. Hindi siya pinalagpas. Pinagalitan, no? Opo, fake news po ako. Hanggang sa, sabi ni Paduano, paliwanag mo. Mr. Chair, yung kinakabahan na, gumagano na yung dibdib. Mr. Chair, kada naaalala ko inayupak to si Lopez. Kada naaalala ko yan, mga kababayan, natatawa ako hindi, Mr. Chair, ang water cannon is a facility. Ganun pala pag under pressure, pag kinakabahan na, pati po yung water cannon, pasilidad na ho, mga kababayan. Kayo, na mga duwag sa China, doon na lang kaya kayo tumira. Doon na lang kayo tumira kasi nakakahiya Meron pa kayong kapal ng muka na ipangalandakan na takot kayo sa China. May isang senador tayo dyan, ha? Takot sa China. May isang senador tayo dyan, ha? Ang idol, si Andres Bonifacio. No? Si Andres Bonifacio, laban kung laban yun. Itak versus replay. Itak ang hawak niya, replay yung kalaban. Pero, laban yun. Pero may isa tayong senador dyan. Comment nyo na lang dyan. Di ko nababasahin. Sabi, kulang po yung kagamitan natin. Ano po ang laban natin dyan sa China? Tapos idol, si Andres Bonifacio. Ikaw talaga, ha? Hindi ko na babanggitin kung sino yun, mga kababayan. No, baka sa mga oras na ngayon, kumakain at humihimas nung bigote. Kaya hindi ko na babanggitin, mga bossing.